Magandang umaga mga kabay. So ito yung pangatlo ko na repair mga kabay. Job number nito 39591. So ang model nito mga kabay dito 5899. So ito mga kabay gumagana. Ang problema ito yung talim niya. Hindi na matanggal, tapos tulad to nung nakaraan mga kabay, nakaangat po yung kanyang cap. Ibig sabihin yan mga kabay, maaring baliktad o kaya madumi. Tsaka ito, baka mali yung pagpasok ng talim, hindi na po siya mahugot. So gumagana ito mga kabay, ayan, testing natin. So hindi tama, hindi kasi lapat yung kanyang bala, kaya hindi magtagpo yung bit piece tsaka yung bala. Kaya hindi siya gumagana. Tsaka hindi siya makalas. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, ang gagawin natin yan mga kabay, kakalasin natin. Ayan, para makita nyo. Kakalasin ko po ito. Ito, yung alin. So, ayan mga kabay, nakalas ko na yung alin screw niya. So, pwede na nating tanggalin ito. Ayan. So, ito na po yung hitsura niya. Kulang po siya ng isang alin. Dapat ito ay 6, ito ay natira 5 na lang. So ayan mga kabay, kung mapapansin nyo ang tigas. So ang unang gagawin nyo mga kabay, tatanggalin yung kanyang cap or rubber. Ayan. Ito po, yung rubber na nasa unahan. Ayan, medyo may matigas ito. Kailangan nating makalas yan. Kaya kailangan nating tiyagain para makalas. Sana ba yung flat screw ko? Nawala na. Nawala na yung flat screw. Ayun. So ganito lang ang pagtanggal niyan. Sisikwatin nyo lang to. Tutulak nyo ng flat screw. Ayan. Yan. Hanggang sa makalas nyo ito. Yan. Ganun lang po yung pagtanggal. Pero hindi natin alam kung kaya pa tong kalasin dahil hindi siya nakaano. Ayan, ang sunod mga kabay yung circlip na nasa loob. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, ayan, yun po yung circlip. Ayan, tuturo ko sa inyo. Ayan. Yan yung sisikwatin nyo. Tulad nung ginagawa ko nung nakaraan. Ayan. Kailangan yung sikwatin yung circlip. Ayan. Eto, malambot to mga kabay. Madali ko lang siyang nakalas. Hindi katulad nung nakaraan na ang hirap. So ayan, nakalas na natin yung circlip. Ayan. So pwede mo nang kalasin ito. Ayan. Ganon din mga kabay, ang daming dumi. Ayan. Tuyong-tuyo. Ayan, tatanggalin natin yung dalawang lock. Ito yung naglalak sa bala. So, pero ito mga kabay, ang problema, ayun hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit ganon? So kailangan natin kalasin ito. Punasan natin. So ganon lang po yung pagkalas. So pwede nyong pukpukin palabas dito. Ayan. Basahin natin to. Dahil abala. Tigas Yun. So ayos na mga kabay. Kailangan lang natin itong pukpukin or martilyo pa ganyan. Yun. Eto mga kabay. So kaya siya hindi pumasok mga kabay dahil pinasok nila na hindi yung pinakalak niya mga kabay, itong slot. Kailangan kasi yan, kailangan yan papasok doon sa spindle. Meron po yung, anong tawag niyan, parang pinakangipin na yun yung papasok dito. Ang ginawa nila, pinilit nila ng suksok na nakaganyan. Ayan. Imbis na dito sa slot papasok, dito, ang ginawa nila, dito nila pinasok. Tapos pinukpok pa nila kaya hindi nila mahugot. Yan po yung problema dyan. So ito mga kabay, lilinisin lang natin yan. Bali, iga-grind ko yan pa ganyan.
para swabe uli yan pag pinasok nyo. Iga-grind ko lang mga kabay. So ayan mga kabay, ginagrind ko lang dito sa beans grinder para matanggal yung parang, ang tawag ba yan? Parang nabusalsal. Ayan. So pagkabit niyan mga kabay, ayan, pag pinasok nyo po ito, ayan, hindi siya pasok, di ba? Huwag nyong pilitin. Ikutin ay. Ayan. Pag nakaganyan, huwag nyong piliting idiin. Masisira lang po yan. Iikutin nyo po yung bala. Yan, hanggang sa pumasok. Yan po yung tamang pagpasok ng bala. Kasi minsan, ayan, tumama yan doon sa ano, kaya hindi siya bababa. So, ang gagawin nyo, ikutin nyo lang yung bala. Ayan, hanggang sa tumapat yung ngipin niya. Ayan, ikot lang. Hanggang sa tumapat. Yan. So, ibig sabihin, yun yung tama niya. Ayan. Kapag pinasok nyo nakaganyan, hindi pasok, ikot ka lang. Yan, hanggang sa tatapat siya. Yan. So, yan po yung tamang pagkabit. So, ang gagawin ko nito mga kabay, lilinisin ko ito. Ayan, madumi po siya. Marami po siyang putik. And hindi ko na po ipapakita yung paglilinis. Pagkatapos ko linisin yan, bubuuin natin ulit at ititesting natin kung gumagana yung kanyang chipping. Ayan. So, ayan mga kabay, nalinis ko na siya. So, simbolin na po natin ito. Ayan. So, ganun po ang pagkabit niyan. Ayan. Tapos ito. Ito kasunod, yung sleeve. Yung parang maraming ngipin. Dito po yan tatapat mga kabay. Ayan. Nakaganon po yan. Ayan. Pero mauuna itong kanyang sleeve. Ayan. Tapos ang sumunod niyan mga kabay, yung spring. Ito. Ayan. Meron po yung butas dito mga kabay. Ayan. Merong butas yan kaya meron siyang nakausli. Ayan. Doon nyo po ipapasok yan. Makikita nyo naman po yung butas. Paikot po yan. Ayan. Pagkatapos ng spring, ito. Yung pinakatakip niya. Ayan. Ikot nyo lang. At syempre ito. Saan ba yun? Ayan. Ito. So, pag ganun po yan mga kabay. Yan. Tapos yung dalawang washer. Kabilaan po yan. Yan. So, yan po yung forma niya. Yan. Tapos sumunod yan, ito. Ganun po yung pagkabit. Hindi pa ganyan mga kabay, pag ganyan. Yan. At syempre, lagyan natin ng grasa yan. Para matesting natin kung okay na yung pag pinisil natin kung papasok na yung bala. Ayan, yan lang din lagyan yung mga kabay sa ibaba, wag na. Yung pinaka ano lang ng ano. Ayan. Tapos, sunod yan, yung spring na malaki, ito. Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Yan. At syempre ito. Pero bago itong sleeve na isa, ito muna, yung malaking bakal. Yan. Dito po yan nakakabit. Yan. Tapos ito. Yan. Tapos ang sumunod, yung rubber. Dito po yan sa ibabaw. Yan. Rubber. Tapos yung washer. Ayan, yung may uka, yun yung sa ibabaw dahil dyan, dyan lalapat yung ring. Ito yung ring. Ayan, so ang kabit yan mga kabay, pag ganyan. Yan. Tapos, balik natin yung tinanggal nating ring. Ayan, pag malaki ang buka mga kabay, madali lang siyang ipasok. Ayan. Pero pag makitid o kaya makipot, yan, mahirap ipasok. So ayan, okay na yan mga kabay. Balik natin yung cup niya. Didiin nyo lang mga kabay. Medyo matigas. Ayan. So ayan sumagad na siya Kanina, hindi siya nakasagad. So ngayon testing natin yung bala kung papasok. Ayan, hindi pumasok, di ba? Iikutin nyo lang yung bala mga kabay hanggang sa papasok siya. Kung saan siya. Ayan. So okay na Naglalak na rin siya. Tapos, pag tinanggal nyo, bababa nyo lang yung sleeve, angat nyo yung bala. Kapag pinasok ulit, pag ayaw pumasok, ayan, meron na.
Halimbawa, ang hindi pumasok, ayan, kahit anong diin mo, kahit pukpukin mo yan, hindi yan papasok. Kailangan mo ikutin yung bala. Yan, hanapin nyo yung slot. Yan. So, okay na tayo dyan mga kabay. So, balik natin yung bit piece. Ayan, tsaka ito. Pero bago yan, lagay tayo ng grasa ulit. Ayan, lagyan na natin dito. Yan. Tapos ito muna. Ang forma pala niyan mga kabay pag ganyan. Yan po yung formahan niya pag nakakabit na. So pwede siyang nakakabit ko na yan dyan. Tapos diretso na lang pasok. Yan. So ayan na po yung forma niya. So pwede na natin yang ikabit dito. Ayan. So maglagay tayo dito ng grasa ulit. Yan. Tapos kabit natin ito. Medyo matigas to mga kabay. Kailangan idiin mo siya. Idiin mo muna yung striker. Ayan. Medyo matigas. Dahil meron na po kasing meron na siyang grasa sa loob, kaya kumukontra po yun. Nagkakaroon siya ng pressure. Ayan, oh. So ang gagawin niyan pag matigas mga kabay, lagay nyo yung alin. Ayan, tapos angat mo. Hindi nyo makita mga kabay dahil mataas na. Ayan. Tapos subukan nating i-screw. Kabilaan mga kabay. So ayaw. Matigas. Isa pa. Para gumana. Ayan. Dito din sa kabila. Ayan. Hanggang sa papasok siya mga kabay. Paluin nyo lang. Yan. Yan, pumasok na mga kabay. Pero syempre, i-align nyo. Dahil tabingi siya. Ayan. Huwag nyo munang higpitan ka agad. Ayan, paunti-unti lang. So ayan, okay na. So i-testing natin ngayon mga kabay kung gagana ba ito. Ayan, sasaksak natin. So gumana siya mga kabay, pero mahina po yung kanyang tibag. So ibig sabihin mga kabay, magpapalit tayo ng o-ring. So ang papalitan natin dito, hindi ko na siya bubuksan mga kabay. Dahil naayos naman natin yung lagayan ng bala. Tsaka ang dahilan lang naman ng mahina dahil doon sa kanyang o-ring. Ayan. So ang estimate natin dito, isang o-ring sa piston, isang o-ring sa striker, dalawang o-ring sa cylinder, tsaka yung o-ring sa sa bit piece niya. Hindi ito, yung nilagay ko kanina, yung parang may tenga. So ang o-ring na papalitan, 1, 2, 3, 4, 5 o-ring ang papalitan. So ang sisilipin ko na lang dito yung carbon kung mahaba pa. So tatanggalin natin dito. Tingnan lang natin yung carbon kung haba pa. Baka kasi maiksi na.
Ayan. So mahaba pa yung carbon. Tetesting na lang natin kung hindi siya masiklab. So okay pa yung carbon mga kabay. So ang papalitan lang talaga yung kanyang o-ring sa piston, o-ring sa striker, o-ring sa cylinder, 2, 4, 5 o-ring ang papalitan mga kabay. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. Bye bye!